Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Jen Rodriguez from sa Great Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na tatagal natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of September 12 hanggang September 18 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-umapaw na biyayang manbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mga hagilap? So guys, eto na at tutunghayin na natin ang gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay. Angel spirit, please give me information po. This is something an Ace of Wands, so something a new spark. Now, this is something a new beginning coming in for you. May bagong mensahe sa iyo ng ating gabay. Maaring bigla ang darating, no? Some of nowhere. This is something Six of Cups with something reminiscence, and of course, then other this is something a friend of yours. No? Maaring kumaga may message to or something, a plan of a friend of socialize, no? Pakikipag-usap, pakikipag-collaborate with your friends related sa iyo. Maaring ka mag-anak pa to. Na maaring kumaga marami kayong plano or magkakaroon kayo na transaction or partnership. This is something a Six of Swords with a transition na unti-unti ka na makakalis sa situation. And this is the Page of Cups with something intuition na biglang tatalas ang iyong mga imahinasyon, tatalas ang iyong visions, na maraming papasok sa isipan mo na magbubukas, no, sa mga bagong oportunidad. This is something the Eight of Swords with a lot of toxicities around you. Just be aware guys ha, may mga bagay dyan o tao sa sitwasyon mo na guguluhin ka o may mga bagay o tao din dyan na maaaring magdulot sa'yo para hindi ka makakilos at makagalaw. Parang kakadlangan, no? Additional messages. Kumaga makinig ka sa inner voice mo guys. So this is something that's ever na be mature and not being grounded. At sinasabi, diba, na huwag ka nagbibigay ng thoughts, information, lalo-lalo na sa mga tao sa paligid mo na hindi involvement, walang involved doon sa transaction or information mo, no? Kumaga, or either doon sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, no? Kumaga ito, kung it's all about partnership or business, doon lang sa may history for transaction. Wag kang magbibigay ng information sa mga kaibigan mo na walang kinalaman, kasi this is something an evil eye contract na maaring kumbaga may mga inggit yan or galit sa iyo, no? Kumbaga there's a lot of toxicities around you, yung na maaring magdulot sa iyo ng delays, cancellation, no? Let's see what is the Ace of Wands. Represent star card for healing, and of course the star card for hope, star card for miracle. So this is something spark, parang represent dito this is a new beginning, and this is something incredible, and because this is something an inspirations, no? Parang ito yung mga hinihiling mo lang na maaring nagbigay sa iyo ng katuparan na maaring natupad na to dahil dati mo itong hiniling, maaring ito na yung matutupad na siya. This is something dreams. So this is the Six of Cups represent the King of Wands, so something vision. Na kumaga pinapataras ang intuition mo, natignan mo yung mga nangyari sa'yo from the past, na kumaga matuto ka na, no? Kumaga may mga remnants or something, memories, remnants na talagang tumatak sa'yo, no? Nag-struggles ka ba doon sa mga bagay na yon? Kumaga nadala ka na doon, na nag-share ka na doon sa tao na yon? Kumaga meron talagang something history o kwento, no? May kwento eh. Ganun ang eksena. This is something a Three of Pentacles with the collaborations. No, yung pakikipag-usap. No, this is something teamwork. Nandun tayo sa teamwork. Pero may mga kasama ka rin sa eksena o sa hanay mo na maaring nagbabackstab sa'yo. Kaya mag-ingat.
kailangan mo makawala dyan sa toxicity. So this is something a Page of Sword. Get more information. Marami ka pang dapat malaman. Marami ka pang dapat matutunan. This is something Page of Cups na makikinig ka sa intuitions mo or sa gut feeling mo na may papaalala o babala na, warning, gato ganyan, na itong tao na to, kumbaga ginagamayan ka lang, o kinukuha na ka lang ng informasyon, o kumukuha lang ng technique sa'yo, kumukuha lang ng strategy, ganon. So let's see what is the Eight of Swords, represent the Ace of Cups for a big shot and big money coming in for you. Pag nakalaya ka dito sa toxicidad ng buhay, o sa toxicidad na realidad ng nasa paligid mo, kumbaga itong mangyayari sa'yo ay big opportunity and new beginning. So let's see what is the Emperor. Represent the Page of Wands by good news. May magandang balita din dito ha, na magbibigay sa'yo ng maturity. Itong bagay na to, yung parang magkakaroon ka ng realization, magkakaroon ka ng kumbaga knowledge about this, na parang nagkaroon ka ng analysis, parang sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, ngayon mo lang nare-realize lahat ng mga nangyari, lahat ng mga naganap, no? Kumbaga, itong balita na to na nagpatibay sa'yo sa pundasyon na ginawa mo. So, let's see what is the Ace of Wands. Parang magkakaroon na, ay, tama pala ako. Ay, tama pala yung ginawa ko. Ganun. Magkakaroon ka ng ganun thoughts. This is something Five of Pentacles. So, see, this is something recovery for financial loss. Marami talagang pinagdaan for finances. Kumbaga, itong bagay na to yung nagbigay sa'yo ng kaisipan na parang, this is the something and new beginning talaga ng biglang on the spotlight. Ganun. Parang parang nakikita mo yung sarili mo na this is the moment. Parang gano'n na, this is the time para makarecover ka na. Ito na yung tuloy-tuloy na pasok ng pera. Ito na tuloy-tuloy na. Kaya don't be miss guys ha. Huwag mong hayaan makalagpas pa to. Kasi itong bagay na to yung opportunity para maging matagumpay kang tao. This is the Six of Cups and the King of Wands. Surface and the Word card with the trouble. There's a lot of troubles, information, at ito yung sinasabi na hawak mo ng mundong ginagalawan mo. Kayang-kaya mo ng kulayan, kayang-kaya mo ng baguhin. No? And this is something that, this is a lot of world, and of course, this is the Earth, no? And this is a lot of planets, no? Na represent, kayang-kaya mong paikutin ang kapalaran mo with the universe, no? Kumbaga, binibigyan ka ng opportunity ng ating universe, na binibigyan ka ng vision, no? Para makita mo yung mga mangyayari from the near future, and this is something that Six of Cups from the past. Parang nagkakaroon ka dito ng balance, no? At the same time, parang comparison. And of course, parang nagre-remnant sa iyo yung mga nangyayari sa nakaraan na para iwasan mo na yung mga ganong pangyayari para hindi na maulit. This is a Six of Swords with the Three of Pentacles. Represent the Ace of Swords with the breakthrough. Magtatagumpay ka talaga. No? So let's see what is the Page of Cups because the Page of Swords. This is the Seven of Wands that you are being protected. No, protektado ka rin ng ating gabay. Kailangan mo lang talagang himay-himay lahat na nangyayari sa iyo, even your thoughts, knowledge, no? Maraming pinapasok sa iyo with an inner voice. Talaga pinapakita sa iyo ng ating mga gabay na this is something supportive and of course guided, na maaaring ginagabay at sinusuportahan ka ng ating angel spirit na kailangan mo lang lutasin, madiscover on your own and you can create on your life, no? This is the Knight of Swords with the security, the Page of Swords, the Page of Pentacles, sorry. This is the Page of Pentacles with an investment. Na kayang-kaya mo na mag-invest on your own. At the same time, kumaga magkakaroon ka ng manifestation dito. Kayang-kaya mo i-manifest tong malaking pera o halaga na to. Na kayang-kaya mo paikutin na sa palad mo. Or kumaga, tuloy-tuloy na siya. No? Dahil lalaman mo na kung paano mapapakawalan yung toxicity sa buhay. This is something spark. Tulad ng sinasabi ko, may mga spark ako na nakita dito, why knowledge, and of course, this is the Ace of Wands for your hand. Ibig sabihin, kayang-kaya mo gumawa, no? Craft, no? Kayang-kaya mo mag-create. This is something that the star card for knowledge, no? Kayang-kaya mo mag-isip. At this is something the moment na parang pinapakita with a blindfold na kayang-kaya mong malinawan, no? Kahit nakapikit ka, kayang-kaya mong makita yung mga toxic sa paligid mo, no? Parang kayang-kaya mo na silang makapa, kayang-kaya mo nang maramdaman, kayang-kaya mo nang makita kahit nagsisinungaling sila na itong tao na to, na kumaga lolokohin ka or tatrader ka sa finances, nagkakaroon ka na kagad ng warning or caution. Ganon. So, let's see what is the Emperor and the Page of Wands. And because this is something Hermit card, this is something spiritual, no? Ability, spiritual knowledge. Binibigyan ka talaga ng katalinuhan about ng ating angel spirit. May mga mensahe with the Page of Wands. This is something
visions with the dreams, no, instinct, vibrations, binibigay yan ng ating gabay, no, at sinasabi dito that everyone na parang pinapalakas ang pundasyon mo. Nagsimula na yung parang ugat ng eksena, no, parang inano dito na kayang-kaya mo na bang pagyabungin, kayang-kaya mo na ba palakasin. Ikaw kasi nag-create ng ng bagay na to, na binuhay mo, no, or pinalago mo yung sarili mo dahil sa mga karanasan, sakripisyo. Ngayon pinalakas ka with a solid foundation or something, yung pundasyon mo, parang ganon. At ngayon aani ka na, no, pagkatapos mong pagyabungin at palakihin yung sarili mo, no, kumbaga ngayon aani ka na ng mga biyaya. Powerful. So let's see what is the outcome. Pagdating sa outcome, there's a Ten of Swords. Mag-ingat ka kasi napapalibutan ka ng toxic. Tulad na sinasabi ko, or backstabbing. This is the eye na nag-represent ng evil eye. No? Kumbaga, hindi sila natutuwa sa success mo. Kaya kailangan mag-low-key ka, guys. No, wag ka nagbibigay ng information sa kanila or kumbaga ligawin mo sila na para hindi nila ma-pinpoint kung ano talaga yung ginagawa mo. This is a strength card for your confidence. No, kailangan mo lakasan ng loob mo. The more na confidence ka sa ginagawa mo, lalo na sila natitrigger na parang bumabagsak ang self-esteem nila. Mas lalo silang nagda-down or lalo silang kumbaga naaligaga, ganon. Hindi sila mapakali dahil hindi mag-succeed yung ginagawa nila sa'yo. Kaya, kumbaga, yung kahinaan nila, yung pagiging malakas mo, no? Yung pagiging mahina mo, yun ang nagsisilbing kalakasan nila. Kaya kailangan maging malakas ka sa lahat ng oras at panahon. So guys, let's see additional messages about naman tayo sa career. Sa career, finances represent the Ten of Pentacles with long-term success and long-term security for finances, no? Pag magkakaroon ka ng pangmatagalan dito ng finances, love life, career, but eventually, guys, this is something career or finances. So, kayang-kaya mong patagalin or kayang-kaya mo ng pangmatagalang, no, na business or kayang-kaya mo palaguin yan ng pangmatagalan. This is something, see? The 10 and 9, so this is something, posting like masagana, gano'n, parang masagana ka dito, gano'n siya, guys. Pa-blessing na lang. No, iba yung atake mo dito eh. Kumaga sa harap mo na lang mismo bumabagsak ang mga salapi. Wow. It is a high priestess for unexpected moment. Oh, this is a something spark. Again, kumaga pinapakita dito with unexpected. And this is something pasabog. No? Kumbaga talaga magre-reflect sa lahat ng mga bagay-bagay. Don't expect too much, guys, ha. Kapag nag-expect ka, mas lalo siyang nagkakaroon ng unexpected. Kaya, mas maganda yung surrender. Hayaan mo mangyari. Unfold it naturally. Pagdating sa love life, this is a 6 of Wands for a victory is yours, no? Talaga magtatagumpay kapag dating sa buhay pag-ibig, that is the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo lang yung maling sistema pagdating sa relationship or maling attitudes or either pagdating sa relationship kung ano yung mga bagay na nagkukos sa inyo ng complication or arguments ng yung person, kailangan mo nang waksiin or putulin yon, lalo-lalo na yung sungay ng partner mo. So let's see what is additional messages. This is a 7 of Swords with the cheating lying on you, no? There's a lot of sneakiness. Maraming manluloko, maraming sinungaling pagdating sa relationship. There's a false mask or either meron dyan sa relationship nyo na maaring kumbaga may tinatago or nagsisinungaling, kaya kailangan be aware, guys. And this is a 8 of Pentacles with work, no? Maaring kumbaga kailangan mag-focus sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And of course, this is a lot of, okay, this is a 7 of Swords na, kumaga, there's a lot of spying, looking, watching at you. It's either a business, information, or something, transactions. But, sinasabi dito, there's a lot of opportunities. So, let's see. Additional messages about sa health. About sa health, there's a 4 of course by re-evaluate or analyze. So, kailangan mong alamin kung ano talaga yung nararamdaman mo. No, this is the full card for, a new beginning. And of course, at the same time, kumaga, this is slowly but surely, no? Kumaga, kailangan mong alamin pa, no? O talaga yung nararamdaman. Parang bata lang yan na parang kailangan kumaga, alamin mo yung totoong nararamdaman mo or kailangan mo ng tulong ng ibang tao, no? And this is something, head, parang kumaga, mas may ano dito na kailangan mo ng pahinga. Na parang bata, like that, parang kailangan mo na maraming tulog na para lumaki ka, ganon. Para mas parang dito na parang nahihirapan ka na sa pagtulog or konti na lang yung tinutulog mo. So let's see what is additional messages with a magical fairy messages.
Masyado kasi maraming iniisip, parang sinasabi dito guys sa pagdating sa health mo ha, nagkakaroon ka ng stress, anxieties, and of course exhausted, but that because of your stressful situation or either sa mga tao sa paligid mo. And magical fairy messages represent walking away. So kailangan mo nang kumawala dyan sa situation mo or pakawalan yung mga negative na yan. And there's a love life, no? Involvement about sa love life. So let's see what is additional messages with the synchronicities. And there's a retreat. No, this is something retreat for renewal or retreat for disconnect from the world. No, kailangan mo na unwind. This is something, friends. Mas bata sa yung person mo. And this is something speaking truth. No, ilalabas lahat ang katotohanan. For yin and yang oracle card represent remnants, awakening. No, talagang binibigyan ka dito ng signs na mamulat ka sa katotohanan na may bagong simula. And this, I told you, this is something spark. Oh my God, so unang baraha pala pinapakita every single day, every single moment pala, sorry. Every single moment, this is something spark for, ay pala yung represent for renewal. Magkakaroon ka na ng renewal, guys. And this is something growth, no? Paglawak, no? Ng kayamanan, kaalaman, katalinuhan, kung ano man yan. Charis. So let's see what is additional messages with the Romance Angels for Mystic Love Oracle deck. And there's an healing, releasing na talaga magkakaroon talaga ng healing dito, guys. Papakawalan na lahat ng mga sakit at sakripisyo, and this is something direct for crossroad. Talagang pinapakita dito na yung tamang daan, no? No, na maaring magkukross pa rin yung landas niyong dalawa. And there's a breakup, not forever, na maaring meron ditong maaring naghiwalay, na maaring tinapos na ang relationship. And there's something will inner growth, na parang pinapakita dito, hanapin mo yung sarili mo ng buo, hanggang sa makita mo yung taong magbibigay sa ng mga bagong or kulay ng mundo mo, or bagong eksena mo, parang ganon. Na parang this is the moment na self-love. Mahalin mo yung sarili mo. So, let's see what is additional messages with Archangel Michael. And of course, this is something a new beginning, a fresh start. Now, magkakaroon ka ng bagong simula at bagong bukas, and this is a favorable outcome. So, pabor na sa iyo ang sitwasyon. And of course, this is something Archangel Michael to help you from your situation, no? Nandito si Archangel Michael para makawala ka, no, sa sitwasyon na ginagalawan mo. For Romance Angels, represent what? And there is a stay optimistic about your love life, no? Panatiliin kang positibo, no? Pagdating sa buhay pag-ibig. And there is something heart-to-heart conversation. Kailangan nyo ng pag-uusap ng partner mo, no? Or something ng oras sa isa't isa. So, let's see what is additional messages with the angel's answer. This is something await, no? Paghihintay. Ito na yung paghihintay, guys. And there's a don't stop. Huwag kang hihinto. Ito na yon. Laban na. Maghintay ka na lang sa mga opportunity na papasok. For the chakra messages. And there's a perfections, no? Kumbaga, may mga bagay na may saayos mo na, o mapaperfect mo na. There's something impartiality. Kumbaga, maging balance ka, no? Physical, emotional. And sa lahat ng bagay, guys, kailangan mo maging balance. And there's a guilt, no? Kumbaga, alisin mo yung galit, or may mga tao nagagalit sa'yo. Or naiinis sa'yo. So, let's see what is additional messages. And there is something, oh my God, psychic abilities, and of course, this is something clarify by cleansing. So, may nagagalit sa'yo behind your back, guys, sa mixi ang buhok. Ibig sabihin, ginagawa ka ng black magic and vote, no? Para bigyan ka ng pasakit or, di ba, nararamdaman. Oh, huh? Kailangan nyo cleansing, guys. Let's see what is additional messages with an angel spirit. And there is a portal, no? Doors are opening. Magbubukas ang mga pintuan sa'yo, nasa mga bagong opportunity, or there is something spiritual awakening. Kumbaga, magkakaroon ka na ng, kumbaga, third eye, magbubukas yung third eye mo, or either magkakaroon ka ng mga senses, pakiramdam, pangitain. And there is a first
Don't follow, no? May mga bagay na hayaan mo mangyari, no? Huwag mong pilitin yung isang bagay na hindi pa nangyari or nagaganap. Unfold it naturally. At the same time, there's an honesty, no? Maging tapat ka sa lahat ng mga panahon at pagkakataon. There's a fear. Alisin mo yung takot at pangamba mo. And there's an indecision. Na may mga bagay na nahihirapan ka mag-decide. But eventually, this is something change. Na unti-unti na mababago. Nangangamba ka dahil may mga bagay na hindi mo na, kumaga, may mga gusto kang gawin pero hindi nasa sa katuparan. No, kumaga, ganun talaga. This is something unexpected moment with a change. Pagbabago. Additional messages. So this is study na marami ka pang dapat matutunan, no? Research. Discover. There is a oracle card. Pero alam mo na yung mga posibleng mangyari, no? Nagkakaroon ka na ng signs. Let's see what is the energy. Financial constraint, no? Kung nagkakaroon ka dito ng financial loss or something problema sa pagdating sa finances, there's an hostilities. Protection ng mga pangalagaan mo yung sarili mo. And there's an all tied up. Kailangan mo na kumula sa toxicities. Guys, there's a lot of toxicities around you. Sa buhay or dyan sa lugar nyo, maraming inggitera sa'yo. And there's a laughter is the best medicine. So, kailangan mo talaga na unwind, guys, no? Kailangan mo talagang, kumbaga, tawanan na lang yung nangyayari sa'yo. And there's a divine intervention. May paalala talaga sa ang ating divine about sa health issues mo. And this is something, a faith, no? Para sinusubukan na pananampalatay at tiwala mo dito. Mythology represent what? Your dreams need a practical plan. So, kailangan mo maging practical, no? Sa lahat ng mga bagay o sitwasyon. And there is a new start is coming. So, magkakaroon ka talaga ng bago simula. For Jesus' loving quote said, be not afraid, only believe, no? Sinasabi dito, huwag ka matakot, basta maniwala ka lang. Di ba, mangyayari yan lahat ng mga bagay na yan. Ayon sa kalooban ng Diyos, no? Sa mga bagay na itinakda na mangyari. For angels number represent what? Represent 0110 for belief system, no? Kumaga sa paniniwala or mga bagay na maling sistema. And you're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from the crowd. Embrace what make you different. That your path to success, your dreams will soon come true. So see, matutupad na yung mga pangarap mo. Matutupad na yung mga bagay na gusto mo mangyari. No? At kakaiba at may mga bagay na iba yung mga galawan or pagdadaanan mo sa lahat ng mga tao sa paligid mo na you are also gifted. So let's see what is the messages of life. And there's a God to stay in me. Talaga pinapakita dito yung pananampalataya at tiwala mo. There's something connected with the God. And sinasabi dito, as I turn each day over to God, my voice is and my resistance softness in the arms of God love. I find inner peace even a challenging time today. My faith provides me with a great strength. I welcome all that may comes my way, knowing that the love of God sustain me. So, see, alam mo sa sarili mo na parang, kumbaga, binibigyan ka ng opportunity ng Panginoon at naniniwala ka na lahat ng mga nangyayari sa'yo, hindi mo mamakuha sa ngayon. Alam mo na ibibigay ng ating Panginoon sa takdang panahon at ayon sa kalooban niya. So guys, this is a weekly gabay for the month of September, for weekly gabay for the month of September 12 hanggang September 18 for the sign of Scorpio. So, Scorpio, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsik-sikliglig na gumapon ni biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!